Round 4 mga ka-basic, let's listen to the corner of Joe Biden. Let's go! Hey Joe, listen to me. Do your footwork. He cannot punch you if you're doing your footwork. Do it now, go! Hey Joe, let them pay their fair share. Let them pay their taxes, Joe, go! Run behind the ref, Joe, and sneak some punch. Go! There you go mga ka-basic, at ginawa nga ni Joe Biden yung instruction ng mga corner sa kanya, no? Great, that's very good strategy, Joe. Go, let's go, Joe. So alright mga ka-basic, medyo maganda ang resulta ng round na ito. Ano po, at dito talagang nakabigay talaga or nakatama si Joe Biden sa round na ito, no? Talagang sinunod niya yung instructions ng corner sa kanya na patago-tago sa likod ng rep, tapos biglang suntok, ano, tingnan nyo, nabigla tuloy si Trump doon at tinamaan siya, no? Ang lakas, pati sombrero ko gumalaw, guys. Yan, so dapat siguro talaga yung footwork ni Joe Biden at saka yung mga matinding galawan niya, dapat yun ang gamitin niya sa next round. Ano po? So sa round na ito, pinag-uusapan nila guys yung educational program ng Amerika. Ano po? Sabi po ni Joe Biden that it needs more budget pa raw to improve the educational system of America, in which hindi sinasang-ayunan ni Trump dahil sabi ni Trump, adding more budget to educational program of America is very very costly. Dapat daw sana ang bibigay lang ay mga vouchers or yung mga siguro mga allowance lang, budget for school supplies, uniforms, etc. So yun lang dapat daw ang ibibigay para sa mga estudyante sa Amerika. Ano po? So para sa akin, sang-ayon po ako kay Joe Biden na dapat dagdagan talaga ang budget ng kanilang educational program. Importante yung guys kasi it will really motivate teachers as well as students. Ayan, para ma-improve yung although improve naman talaga yung ano nila, no, educational system nila sa Amerika. Magaling pa nga sila mag-English, lalong gumaling mag-English eh. Pero para sa akin, Joe Biden wins this round and I give 10-8 to Joe Biden. Sige lang, go Joe. Maybe I think you can give more the next round. Okay? What can you say, Joe? Is it effective or what? Once you could do so, you want. Oh my God! Alright mga ka-basic, round 5 na po tayo at sa round na ito ay pag-uusapan nilang dalawa ang patungkol sa gun regulations or gun control sa Amerika. Okay, alam naman natin na talagang maraming mga cases sa Amerika with regards to active shooting. Ano po, especially ang daming mga cases na active shooting na nangyayari sa mga schools. So dalawa naman sila ay sang-ayon sa pag more strict sa regulations ng mga baril, lalong-lalo na yon sa mga automatic rifle, mga high-powered firearms. So dapat palawakin at pagandahin pa po yung mga batas patungkol sa pagkontrol at pagtanggal ng mga lisensya sa mga civilians na merong mga high-powered firearms. Tama naman yun kasi alam nyo naman na grabe pag yung mga civilians, especially pag walang mga trainings at walang mga license, delikado ito sa
mga hindi train na mga tao at saka walang tawag nito, walang sapat na pag-iisip sa paghawak ng baril. So delikado. So okay naman silang dalawa. They are both in favor of the more strict regulations and more laws with regards to gun control and gun regulations. So in this round, we scored tie to both fighters for this round. Ayan, so wala pong tabla po tayo dito sa round na ito, guys. Oh my god. This round is brought to you by Providence Group. Providence Group offers the following: deals with innovative forensic equipment, security operation and management consultation, private detective services, polygraph examination and second opinion consultancy, question document, handwriting and signature examination, fingerprint examination, ballistics examination, research works and writing, and criminology licensure examination review. For information, contact us at 0955005871 or just comment below. Thank you and God bless. Ay, yan mga ka-basic, at sa round na ito parang agresibo na po si Donald McDonald Trump. Ano po, atake na po ito, attack na lang po ito. Talagang prepare niya na mga suntok niya. Ano po, gusto na siguro pa tulugin itong si Joe Biden, ano, at patapusin ang laban na ito dito sa round na ito. Sige, tingnan natin kung kaya niya bang tapusin na itong laban na ito sa round na ito. Tingnan natin mga ka-basic. Let's go! Nabigo pong patumbahin na ni McDonald Trump si Joe Biden sa round 6. Pero palagay ko medyo hilong-hilo si Joe Biden sa round na yun kasi parating atake ng atake ito si Donald the McDonald Trump. Ayan, at tumatama po yung mga suntok niya. Ayun, yung po mga suntok. Ang ibig sabihin po noon ay talagang ina-accuse niya po si Joe Biden sa round na ito kasi itong round na ito patungkol po ito sa foreign policy ng kanilang bansa. Ano po? Trump accused Biden of being weak on China and other international adversaries. Yung adversaries po, meaning po niyan ay mga kalaban. Ano po? So ano bang kalaban ng Amerikano? China, Iran, Russia, ayun. Yun ang mga kalaban ng Amerikano eh. At saka ina-accuse din ni McDonald si Trump na pag mayroong mga kaguluhan, release ng pera, ano po, which is hindi maganda sa economy ng Amerika. Sabi niya kung siya daw ang magiging presidente ng Amerika pag may mga kaguluhang kagaya nito at pag mayroong mga ibang bansa na hihingi ng tulong ay sasagutin niya dapat daw magbayad para matulungan sila ng Amerikano. Ano po, so ibang klase rin yung strategy ni McDonald's. Ano po, talagang pag businessman ka, pera talaga, at saka alam niya talaga kung paano pahalagahan yung pera, ano, para sa kanyang bansa. So okay na strategy din yun, ano po. Hindi kagaya ni the Bigfoot,
labas ng pera, in which medyo delikado rin para sa economy ng Amerika. Ano po, kung si Joe Biden ay labas ng pera, si McDonald's naman ay ang gusto niya, yung strategy niya na yung pumapasok yung pera para sa Amerika. Ayan po. So, medyo para sa akin, okay naman din po yung strategy ni the McDonald's. Ano po? Yan. And for this round, I give 10-8 in favor for the McDonald's. Okay, so yun. Lamang na po talaga si the McDonald's sa laban na ito. Sana makabawi ulit si the Bigfoot sa next round. Let's see. Ay, naku, nakakapagod na itong kalokohan ko na ito. Sana may manakot na sa round na ito. Sana matapos na ito kasi medyo sakit ng ulo kung gawa ng content na ito. Nakakapagod. Pagod mag-isip. Oh my God. Alright mga ka-basic, it's already round 7. Yan. At sa round 7 na ito ay pag-uusapan ng dalawang kandidato yung patungkol sa abortion issue sa Amerika. Yun, kasi napag-alaman po natin na naaprubahan na po pala ng Supreme Court yung pag-inom ng abortion pill. Ayun, so pero may issue si Donald Trump dito kasi dapat i-revisit ata yung batas at tingnan kung sino ba dapat or ilang weeks na ba na pwedeng uminom ng abortion pills na yan kasi meron daw sa isang state kahit 8 months, 7 months ay pwede pa rin daw uminom ng pills na yan, in which medyo nakakatakot na po yun kasi parang pinapatay na po natin, baby na kasi yun 8 months, 7 months, tao na po yung mga ka-basic. So yun ang issue ni Donald Trump. Sana i-revisit yung batas at gawing detalyado yung batas na yan at aalamin kung sino or ilang weeks ba o pwedeng uminom niyan kasi pag halimbawa syempre naman pag 7 months na 6 months, 7 months, 8 months, lalo na pag 9 months very inhumane. Na po yan? Pinapatay na po natin yung baby dyan. So bawal yan. In which si Joe Biden, wala namang talagang nasabi si Joe Biden, basta na-approve na yung batas, wala siyang nakitang prutas dito. So ayun. So, tingnan natin yung round na ito. Sino ba talaga ang lalamang sa round na ito? Let's go! Round 7 mga kabasic at ayun! So, isang straight, diretso po. Tumba po si The Bigfoot. Ayun, ewan ko, makakabangon pa ba? Tingnan natin guys. Kawawa. Nabilangan po ng 10 at hindi na po nakabangon si The Bigfoot mga ka-basic at doon po nagwawakas ang laban na ito at nauwi ito sa knockout or TKO. So ang nanalo po sa laban na ito ay walang iba kundi si The McDonald's Trump. Ayan, congratulations sa iyo sir. Naku, baka magiging totoo na po yung mga haka-haka ng iba na kayo na po ang susunod na the next powerful man in the world. Iyan. Sana mapaganda nyo po ang bansa nyo, US of A. So, America, I think you will have to welcome your new
President, no other than Donald McDonald Trump. At dyan po nagtatapos ang ating istorya dito sa ating US of A Presidential Election Debate 2024. The boxing match or yung tinatawag nating the grudge match between Donald the McDonald Trump versus Joe the Bigfoot Exponential Biden. So we hope that you enjoy the video, and if you enjoy the video, hihingi lang po kami ng konting pabor sa inyo mga guys or mga kabasic to please subscribe, like, and share. Okay po, isang maliit na tulong po na galing sa inyo para naman po pag dumami yung subscribers natin ay marami tayong matutulungang mga kababayan natin na medyo kinapos sa buhay. Yan po yung aming mission, ano po, at kung pag naka-income na pa tayo dito sa ating YouTube contents natin, ipapakita namin sa inyo kung paano tayo mag-extend po ng tulong sa ating mga kababayan. Ayun po. So maraming salamat po. And sana na-enjoy nyo po yung video, ano po. At pag na-enjoy nyo naman po, pa-comment naman po kayo at para mabati namin kayo sa next vlog po namin. So thank you so much. And sa ulitin, until next time, so God bless, bye-bye, peace. Okay.